Bayan ang ating si Chief Ilasar ng ating kapulisan mga bayan. Ayan mga bayan. Makikita po natin ang ating Chief Officer ng ating kapulisan si Ilasar. Bayan, makikita po natin, no. So ayan pong ating Chief Ilasar mga bayan, no. Pakinggan po natin ano natin, no. So ayan, i-zoom natin yung ating camera para lumapit ng konti. Ayan. Ayan mga bayan, no, makikita po natin, no, si Chief Ilasar ng ating kapulisan. Social distancing po tayo, social distancing para hindi po tayo masita. Ayan po si no, si Ilasar, no, Sir Ilasar. Ayan. So ayan po ang ating Chief Officer, no, si Sir Ilasar mga bayan, no. Makikita po natin yun. Ayan, no. Ayan. So mga bayan, makita po natin, no, si Chief Ilasar nandiyan po, no. Didiretso po yan dito dahil po siya ay nag-ano po ng ating mga kapulisan, no. Ayan, no, ayan, no, ayan, no. Yan, salamat po, no. Andiyan yan si Sir Ilasar. Ayan ang mga bayan, si Sir Chief Ilasar ng ating kapulisan. So ayan, lalapit din po tayo, tututok din po tayo ng mga bayan sa kanyang ano. Ayan. Sir, kumusta ang assessment? Alam mo, di ba tayo nasa alert level 4? And kung titingnan natin, medyo maluwag naman sa restriction na ng movement. Kaya nga nakakalabas na tayo. Dito tayo mga badyan. Distansya lang tayo kasi marami na pwedeng puntahan. delikado tayo sa kaya nga, health yung natin, iba, health protocol. sabi nga natin, huwag tayo ng kasay, mag-show tayo ng face mask. John White, God bless you all. Thank you from New Zealand. Physical distancing. Uncle Kaya nga Jan, lang, thank you very much. yun nga ang nangyayari. Bali, because there are some prominent personalities, ito yung mga aspirants natin sa pagpapile ng kanilang candidacy, inaandun yung mga supporters. So basically, kung titingnan natin, para bang pwedeng masunod yung mga protocol pa rin, hindi dikit-dikit, pero napapaikutan itong ating batas na sana iniiwasan natin yung mga mass gathering na hindi naman talaga kailangan. Kaya nga point natin doon, even though kung makikita natin sila na hindi naman nag-violate ang protocol, meaning to say, nakasuot ng face mask, maaari may face shield, at hindi dikit-dikit. Pero dapat kasi, dinidiscourage natin yung mga ganoon na nasa labas na while it is true na they're showing support, pero sana hindi na lang ganun. Eh tayo nananawagan nga sa ating mga kandidato, yung nagpa-file ng mga COC and CONA,
na tayo na ang magsabi sa ating mga supporters na i-limit yung, kumbaga, pagpasok na dun sa areas where to file this COC and CONA, nililimit natin. Kung sa labas naman, kahit pa nag-observe ng physical distancing, huwag na natin gawin na parang napakaraming supporters at iniiwasan natin yung ala fiesta na filing nitong COC natin. Pero sir, may mga instances nga po na hindi talaga nasusunod. Meron po ba ang kakaharapin or meron po ba tayo ibigay ng communication sa mismo kandidato? Unang-una, kaya nga binibigyan natin yung responsibility dyan sa mga unit commanders, particular mga chiefs of police, sa lugar kung saan nagkakatipon-tipon yung ating mga kabayan. At kung meron kung clearly nakita natin na mayroong violation, ay pwedeng imbestigahan yun. Sa atin naman kasi, itong mga violation kasi natin, dapat meron tayong ordinansa. So we can always issue itong ordinance violation receipt. O di kaya, paliwanagin itong organizer. At pwede naman nagiging sanction doon is pwede silang mabigyan ng ticket for organizing this parang itong ating mga kabayan na nag-violate ng mga protocols. So, well, andyan ang ating mga ground commanders, andyan ang ating mga police na hindi naman nagkukulang na kung nagkakatipon-tipon, nakikita natin yan, nire-report nyo, pinupunta ng police para pagsabihan. Pero ang point kasi natin doon, dumating na tayo dito sa more than 1.5 years. At sana, sumunod na lang din tayo sa protocol. Pero ang ating kasing enforcement is more on pinakikiusapan natin. In fact, sa atin nga, sinasabi ko nga na every day for the past 19 days during this period na tayo nasa alert level system, number 4, 11,000 every day ang na-cause ng ating mga pulis na mga violators. Ito yung mga nakikita natin. How much more hindi pa natin nakikita? But most of them, around 53%, ito ay binibigyan lamang ng warning. Merong 40% na yun ang ini-issue natin ng ordinance violation receipt. And only some 5% ito yung dinadala sa police station kasi may kasamang ibang violation. So, huwag natin intayin pa na lagi na lang tayong pupuntahan ng police para pagsabihan. So, tayo rin, let's caution them. At yun nga, patuloy ating pananawagan sa ating mga kandidato, yung mga itong mga aspirants na mga candidates na sana sila mismo ang maging ehemplo na magpakita sa kanilang mga supporters o pagsabihan na iwasan itong malapiesta na pagka-file ng candidacy. Pero kung makikita mo naman, ito naman napakalayo doon sa sitwasyon dati. But just the same, ngayon lang natin pinapatupad itong ating mga health protocols. So patuloy tayo magbabantay at hindi tayo magsasawa para remind sila. At pag may nakita tayo na talaga ng blatant violation ng ating protocol, by all means, sasampahan natin sila ng kaso. Wala naman tayong ina-arresto na yan alam nyo naman yan. So kukunin ang pangalan, and then, pwede natin tikitan on the spot. Or pwede naman, padalhan lang sila ng notice na meron silang ticket or ma-file sila ng kaso in violation of the concerned or specific ordinance of a particular community. Alam nyo, yung mga nagtutulak na yan, ako, ang tingin ko yan ay public appreciation sa nakikita nila na ginagawa ng ating, isipin mo, yung mga pulis na yan, ha? Ayan, na lahat na naandito ngayon, hindi nyo makilala yan, maaari ako kilala nyo, pero nakikita nyo lang ako kasi ako puno ng Philippine National Police. Pero kung ang pagtingin nyo sa akin, ayan ay dahil sa inyong public appreciation sa ginagawa ng ating mga pulis. So, it is a concerted effort. Ako'y nagpapasalamat kung bilang hepe ng pulisya, yung ginagawa ng bawat isa sa amin ay reflection o nakikita nyo ako doon. Pero I just focus the remaining 40 days o kung ilan man yan ng aking panunungkulan bilang hepe ng pulisya na talagang gagawin ko at ano pa ang pwedeng gawin na sama-sama namin to. So, nagpapasalamat ako pero tatapusin ko aking panunungkulan hanggang sa huling araw ng aking pagserbisyo sa Philippine National Police. Si Rambo ba yan? Si Rambo, sir. Si Rambo. Si Rambo. Si Rambo yan. Alam mo, Rambo, yung mga pangungusap mo niyan, diyan kita nakilala Kaya pala ikaw na pala yan, si Rambo Lakay. Alam nyo, ayokong ma-distract sa aking trabaho. Muli, alam nyo, sa atin naman kasi,
normal sa ating mga Pilipino na pag nakikita ang iyong ginagawa ay pinaparangalan mo at yun ay I'll take it as compliment to the Philippine National Police at ako'y nagpapasalamat sa inyo. Pero hayaan nyo na lang na kaya sinasabi ko nga, non-partisan kami. Tapusin ko itong aking trabaho. Tulungan nyo ako na marating ko ang finish line with flying colors at yung ating kagustuhan na kahit kayo na yung tiwala at respeto ng ating mga kababayan ipatuloy na tumataas sa ating kapulisan. The soundbite, no plans to run this election. Yes, sa ngayon, ito, sa akin ngayon, sinasabi ko ngayon, ang aking focus ay sa natitira kong araw sa paglilingkod sa pambansang kapulisan. Sir, the last 5 days po ay nag-implement po tayo ng security and health protocol sa COP5D. Meron po ba tayo nakikita lapses sa implementation natin na maaari natin i-approve for the actual election? Sa nakaraang 4 na araw at 7 ang report sa nakakarating sa atin, galing sa ating unit commanders, ay generally peaceful. In fact, walang major adjustment na ginawa mula una hanggang ngayon. And nagkaroon ko ng pagkakataon na makausap ang isa sa mga commissioners, si commissioner ko ng COMELEC. At sabi niya nga, itong ating natutunan ngayon, ito ang gagamitin na pagbabasihan ng template para sa eleksyon. Ibig sabihin, tama ang preparasyon na ginawa ng COMELEC at kasama doon ang iba't ibang hensya, pati rin ng PNP. Sir, kung gano'n po yung sistema natin, May 2022, how would you assure po na Alam mo itong planong ito, hindi ko naman ako gumawa ng plano nito. Ito ay effort ng ating concerned directorate. In fact, naandito ang ating director for operations, si Police Major General Rodel Sermonia. At sila ang nagbuo nitong Security Task Force on the National and Local Election. Now headed by my classmate, the Deputy Chief PNP, for operation at the same time, the Commander of Joint Task Force COVID Shield, si Police Lieutenant General Israel Ephraim Dixon. At sa atin, sa PNP kasi, andyan na ang mga policy, andyan ang mga programa na yan ay ina-update, nire-revise, pinapaganda, depende sa sitwasyon. Kahit sinong upo dito sa atin, sa tulong ninyo, sa kooperasyon na lahat, kayang-kaya natin ito. Thank you. Okay. Thank you, Chief. Thank you. Malika.